kilohertz RMN Manila. Alright, sa puntong ito, mayroon ho tayong makakausap na isang security expert, international law studies professor sa DLSU. Kaugnay ito sa ceasefire ng US at Iran, si Dr. Renato De Castro. Prof, magandang umaga po. Magandang umaga po sa inyo. Kamusta po kayo? Opo, okay lang naman po. Kahit hindi na tayo nagdadala ng sasakyan. Co-commute na lang, Doc. Na mag-bisikleta ho siguro mas maganda. Kung kaya ng lakarin. Lalakarin na lang natin, Doc. Kung kaya. Ay, nako talaga. Itong nangyayari ngayon. Nakaguluhan sa Middle East. Sabi nga ng karamihan, mas matindi pa daw ito sa COVID. Yung naranasan natin before. Dahil dati kahit papano limitado ang paglabas, pero ang epekto kahit papano alam natin kung kailan matatapos eh. At saka yung ayuda nandyan. Pero ito talagang hindi natin alam kung saan pa ito tutungo at kung ano ang magiging worst na mangyayari dito. Pero, well, etong 2 linggo na ceasefire, ano po sa tingin ninyo, Doc, no? Prof? On the one hand, medyo positive 'yan. No, at least meron tayong puwang na pwede tayo mag-build ng stock natin ng langis. Oho. No, mag-source na tayo, pumunta tayo, maghanap tayo ng mga sources na hindi na nanggagaling sa Middle East, lalo na sa Gulf states. Mhm. Nandiyan, importante, India, itap natin ng India. Kasi ang India ngayon, nagre-refine na sila ng langis, nag-import sila ng langis, at nagre-refine ng langis galing sa Venezuela. Okay. So, yung source nila, hindi Middle East lang. Hindi Middle East. Dati kasi Ruso sila kumukuha. Ngayon nakaka-source sila ngayon sa Venezuela. Bumili sila doon. No? Pinayagan naman sila ng Estados Unidos. And of course, yung refining capacity ng India napakalaki. In fact, India na ngayon nagpo-provide ng mga, lalo na diesel, no, sa mga bansa na malapit sa kanila, except of course Pakistan. Uh-huh. So i-build up na natin yung stock, maghanap tayo ng mga other sources. Japan, no, maghanap natin. Even of course yung aliado natin, Amerika, kasi nagbebenta sila ng tinatawag nating shale oil, shale. Uh-huh. Kasi meron silang paraan na para hindi na lang nila nagtatap kumukuha ng crudo, nakakagawa, may technology sila at may capability sila, no, para mag-produce ng shale oil sa mga oil fields na natuyo na. Mm-hmm. Pero Amerika lang ang may technology yan at ginagamit ngayon ng Trump administration to para ibenta to. Pero may kamahalan nga lang. Pero we have to look for other sources. Oo. So, in 2 weeks na yan, no? Pero on the other hand, yung ceasefire na nakikita na napag-agreean ng Amerika at ng Iran, very fragile yung ceasefire na yan. Bakit to? Unang-una, no, may mga spoilers. Mm-hmm. No, tinitignan lang natin 'yan bilang of course kasunduan ng Amerika at ng Iran, pero may mga spoilers yan, may mga hindi natutuwa. Unang-una na Israel. Okay. Israel kasi ang goal talaga ng Israel talagang regime change, pabaksakin yung Islamic Republic. Mm-hmm. At of course durugin yung mga proxy forces ng Israel katulad na of course yung Hezbollah. Mm-hmm. So ngayon, miski nagkaroon ng ceasefire at ang Amerika at ng Iran, dinudulog talaga ng Israel yung Hezbollah sa Lebanon. Mm-hmm. So of course yung Hezbollah, humingi ng tulong sa Iran, sabi ng Iran, pag tinuluyan nyo pang kumbaga durugin ang Hezbollah, mababaliwala yung ceasefire. Mm-hmm. So isa na yan, no? Pangalawa of course, yung mga isang grupo ng spoilers, yung mga Gulf states. Uh-huh. Kasi ang nangyari ngayon dito sa 6 weeks na kaguluhan, ito dapat nating pag-aralan, no? Bago magkaroon ng gera, yung Strait of Hormuz, it's regulated on the basis of international law mm-hmm. and practices.
walang isang bansa na nag-aari nung Strait of Hormuz. It's an international waterway. Okay. And during nung 6 weeks, Iran took control. Nag-declare sila ng sovereignty nila at dineploy nila yung naval units ng Islamic Revolutionary Guard. Kasi yung Iranian Navy, dinurog talaga ng Estados Unidos. Pero may pangalawang, kumbaga, hukbong dagat yung Iran. Yan yung Islamic Revolutionary Guards. No? Na nandiyan may nakapwesto sa Hormuz, Strait of Hormuz. Straight. They took control. No? Yung mga paraan nila unconventional. No, mga drones, mga speedboats. No? Kasi yung talagang Iranian Navy, pinalubog ng Amerika. Pero nandiyan pa rin yung tsaka mga talagang determinado yan, no? Pero hindi ba kayang targetin niya ng Amerika? Maliliit sila eh. Unless, of course, the United States would deploy ground forces. I-take control yung mga islands doon, lalo na yung Krag Islands, and of course, yung coastal area ng Iran. But that will entail talaga massive amphibious operation, and of course, this will cause casualties. Okay. Lalo na sa mga Marines, sa airborne. Nandun na nga yung 82nd Airborne Division. And this will lead to further escalation of the conflict. So, ayan yun, hindi papayag yung mga Gulf states na kumbaga, sakupin ng Iran yung Strait of Hormuz. Tas, isa pa talagang it's the classic apple of discord, yung 10-point program ng Iran na nilagay nila sa lamesa na magiging basis of negotiations nila. Ang dami doon talaga non-negotiable sa Amerika. Pero hindi outright ni-reject ni Donald Trump. Sabi nila, it will be a basis for a plan. Pero kung babasahin mo, talagang non-negotiable sa Amerika. Unang-una doon yung lifting of sanction. I-discuss natin yung lifting of sanction, no? Ang tagal na nito. Nung nag-start yung Iranian Revolution noong 1979, prinis ng Amerika yung mga Iranian assets na nakadeposito doon, no? Panahon pa ito ng Shah of Iran. Tapos nung una pa nung original na Islamic leader nila, si Khomeini. Hanggang ngayon, frozen yan. Nag-earn na yan ng billions of dollars. Na ito sa mga kondisyon ng Iran, ilit yan. Trinay ni Barack Obama, walang nangyari. Si Donald Trump, sabi niya, no way nung first term ni Donald Trump, no way na ililift namin yung sanction. Si Joe Biden, sabi ni Joe Biden, pag-usapan natin, ngayon, talagang hindi ililift ni Donald Trump yan. Kasi that will mean probably even trillions of dollars going into the Iranian economy. And that will strengthen, of course, Iran and will provide money for Iran to continue yung nuclear weapons program niya, yung ballistic missiles program niya, and of course, this will further buttress yung survival ng regime. Okay. Pero nasa table na yan. Sabi ng Iran, non-negotiable yan. Sabi ng Amerika, no way. Isang example lang yan. Nung mga, kumbaga, balakid kung magkakaroon sila ng kasunduan. Kasi wala naman talagang kasunduan. Ang kasunduan lang nila, tigil putukan. Okay. So, sa gitna ng tigil putukan, okay, ano pang pwedeng mangyari? Okay? Ano yung mga positibo pang nakikita ninyo? Unang-una, of course, siguro yung international community will be thinking in terms of we have to source yung mga oil natin hindi na doon to the Strait of Hormuz. Nandiyan ang Red Sea, nandiyan of course dadaan yan doon sa Cape of Good Hope and probably source it from North America, from India, no? Pero of course, ang mangyayari niyan, magsusoften lang yung presyo na langis. Huwag tayong ma-expect na talagang bababa yan back to the pre-war level. Yeah, actually... Pero talagang, Go ahead. Hindi, ang gobyerno talaga dapat mag-impact just in case. Let's hope for the best but let's expect the worst. Well, doon sa sinasabi ninyo, pwede tayong kumuha ng supply sa India. Pag kumuha tayo doon, siyempre ang pangalawang tanong, kumusta yung presyo? Ganun talaga. Market price yan Kasi yung presyo talaga na lang is, even sa Amerika, nagreklamo yung mga Amerikano, no? Or even sa Europe. Ang sources na nila, sa Europe, ang source nila doon sa North Sea. Sa Amerika, ang sources nila doon sa mga shale oil producers nila.
Kasi Oo. ang presyo naman ng langis, didetermine yan sa spot market, Oho. So, sa Brent. Tapos ngayon yung Texas West. oho. Hindi ako economist, no? Hindi ako expert sa oil. Yeah. Pero yun yung mga nababasa ko. I'm Oo. still a layman when it comes to those issues. Mhm. Ayun ang determine ng presyo ng langis doon sa spot market. Sa ngayon, bumaksak dahil nga nagkaroon ng positive That's it, development. Pero hanggang kailan? Yeah, oo. Yan din ang ang tanong. Pero sinasabi nyo, Doc Castro, ito yung 2 weeks na ceasefire, panahon na para tayo mag-imbag ng imbag. Okay, habang nandyan yan. Okay, para magkaroon tayo ng sapat na supply kasi hindi natin after yung ceasefire. Anong mangyayari dyan? Di ba? At least tayo'y handa, ready rin. Di ba? Pero, yun nga, narinig ko kahapon ba yun sa hearing, sinasabi, gusto man nating mag-imbag ng supply para magkakaroon tayo ng sapat. Kaso nga lang, kulang tayo ng imbakan eh. Ayun na. Di ba? Oo, Hindi yung refinery natin. Isa lang ang refinery natin. Isa lang yung refinery natin eh. Sinasabi may refinery tayo but hindi sapat. Ayun. Well, we Yun have ang to start from nakakalungkot. somewhere. Oo. Oo. Kaya nga, yun ang nakakalungkot na balita eh, from DOE. Pwede lang tayo mag-imbag hanggang dito lang sa pangangailangan ng hanggang 5 araw. 10 araw, 10 days. And then after that, we have to look for another supplier na naman na pwede tayong kumuha at maglagay doon sa refinery dahil hanggang doon lang yung capacity. Doc? Diba? Parang doon natin makikita eh kung gaano kulang sa paghahanda sa ganitong klaseng mga sitwasyon. Pero sinasabi nga natin, well, ang gulo naman sa ibang bansa, lalo na sa Middle East, hindi naman ito bago, di ba, Doc? Hindi. Matagal na yan. Sa edad kong to, naalala ko pa yung first Oo. oil crisis noong 1973. Oo. At natatandaan ko yung second oil shock noong 1979. Nakapanahunan pa yan ng nasirang President Ferdinand Marcos Sr. Opo. At yung panahon ng Iraq at Afghanistan. Opo. Tapos yung 2022, nung sinugod ng Russia ang Oo. Ukraine, tumaas rin ang presyo ng langis. Yes. Yan ang punto natin kung bakit hindi ito bago ang ganitong klaseng gulo na nangyayari na may epekto sa supply ng langis, hindi tayo nakakapaghanda. Pero alam naman natin kung gaano kalaki yung epekto nito, lalo tigit sa ekonomiya. Okay, sige. Opo. Yes. Opo. Well, Sige. Pwede siguro magtalakayan pa tayo ng matagalan kasi meron din ho akong kumbaga commitment po. Opo. Sige, Doc. Maraming salamat po sa inyong oras at panahon. Mabuhay Next po time kayo. po, mas mahaba po. Opo, oo, mas magandang magiging kasi kailangan din natin itong i-update ang ating mga kababayan, ipaliwanag ng husto kung gaano ba ito tatagal at kailan ito matatapos. Itong nangyayaring care at ano yung posibleng pupwedeng mangyari, no? 'Di ba, Doc? At pupwede din gawing solusyon dito sa nangyaring kaguluhan. Maraming salamat po, Doc Renato De Castro. Thank you po, sir. Okay, thank you. Maraming salamat.